So discuss po muna natin kung ano yung nakikita natin dito sa ating satellite imagery. Kung makikita natin, ito po si Bagyong Emong, nananatili siyang may tropical storm category at ito'y huling namataan sa line 200 kilometers west ng Sinait, Ilocos Sur. May taglay na lakas na hangin na 85 kilometers per hour at pagbugso na 105 kilometers per hour. Ito'y kumikilos southwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Pangalawang bagyo po natin, ito po si Tropical Storm Dante, ay huling namataan sa line 795 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 75 kilometers per hour at pagbugso na 90 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Meron din tayong low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito'y huling namataan sa line 1,980 kilometers east ng Eastern Visayas. Ngayon po, mataas po yung chance niya na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero kung makikita po natin sa satellite image po natin, nasa labas po ito at possible din pong hindi makaapekto or hindi pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Para naman po sa ating weather system na Southwest Monsoon, patuloy po itong na-enhance nitong dalawang bagyo po nating si Emong at si Dante. So sa ngayon, pagbigyan po natin pansin itong si Emong dahil dito po tayo nagkaroon ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 para dito sa may northwestern portion ng Pangasinan. Signal number 1 naman dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, the central and the remaining northwestern portions ng Pangasinan, northern portion ng Zambales, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Ifugao, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, northern at western portion ng Isabela, western portion ng Nueva Vizcaya, at ng Nueva Vizcaya. So ito po, possible po magkaroon pa rin po tayo ng mga susunod na tropical cyclone wind signal sa mga susunod na oras dahil na rin po sa paglapit nitong si Emong sa ating kalupaan. So discuss po natin yung possible na maging track nito ni Emong. Kung makikita natin by 24-hour forecast, 8 p.m. July 24, 2025, mamaya po, ay inaasahan natin, hindi po natin inaalis yung posibilidad na ito ay mag-intensify into a typhoon category bago po ito mag-landfall. So pag may typhoon category po tayo, ang pinakamataas natin tinataas na tropical cyclone wind signal ay number 4. So yung pinag-iingat po natin, yung mga kababayan po natin sa mga possibility ng mga malalakas na ulan at mga malalakas na hangin. So mamaya po i-discuss ko rin po yung possible na ulan na dala netong ni Emong. So by 48-hour forecast po natin, 8 p.m. July 25, 2025, kung makikita po natin, hindi po natin din inaalis yung posibilidad na ito ay mag-landfall sa anumang parte ng Ilocos region or particularly dito rin po sa may Pangasinan. So yun po, iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan dahil po dito kay Emong. So by 48 forecast, possible po nasa layong 165 kilometers east-northeast na siya ng Basco, Batanes. By 72-hour forecast, July 26, 8 p.m. ng 2025, so possible nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility at ito yung may kategory na lamang na tropical depression at nasa layong 745 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. So ito po, kung ano po ba yung magiging ulan po natin sa mga susunod na araw, dulot po netong si Bagyong Emong at netong enhanced nating southwest monsoon. So nakikita po natin dito sa ating weather advisory na nilabas po natin, meron po tayong mga pula or above 200 millimeters of rain po na possibility na mga pag-ulan, lalo na dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dulot po ito ng southwest monsoon. Pero kung makikita din natin, may mga orange po tayo or 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan. Ito po ay dulot netong si Bagyong Emong. So sa mga susunod pong araw, inaasahan natin or probably po bukas, tataas pa rin po ito dito po, lalo na sa may Ilocos region, dulot po ng paglapit neto sa kalupan or yung landfall netong si Bagyong Emong. Kung makikita din natin dito sa ating weather advisory na nilabas, meron po sa Metro Manila at mga karatig lugar, possible pa rin po yung 100 to 200 millimeters of rain, dulot ito ng southwest monsoon. At meron pa rin naman po dito mga 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Palawan, Antique, Romblon.
Para naman tomorrow evening to Friday evening, July 24, yun po yung gaya po na nasabi ko kanina dahil po sa paglapit nito ni Emong dito po sa ating kalupaan, yun po, possible na po yung above 200 millimeters of rain dito sa may Pangasinan at La Union. Ito po sa Zambales, kung makikita natin, kulay pula po ito. Dulot naman ito ng southwest monsoon na hinihila netong si Bagyong Emong. At kung makikita din natin, dito po sa may Metro Manila, possible po na bumaba na po yung amount of rainfall natin. Possible yung 50 to 100 millimeters of rain. So by Friday evening to Saturday afternoon, July 26, may kita natin dahil po sa paglabas na rin itong bagyong si Emong na ating Philippine Area of Responsibility, onti na lang po yung mga lugar na magkakaroon po tayo ng mga significant rainfall. Pero inaasahan pa rin po natin yung 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Pangasinan at Zambales. And then 50 to 100 millimeters of rain naman dito sa may Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Benguet, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. So para naman dito sa ating bagyong si Dante, ito po yung ating forecast track po niya. Nananatili po siyang may category na tropical storm as of 11 p.m. At kinikita po natin wala po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at wala rin tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal dulot nito. Pero kung maalala po natin, meron po tayong bagyong si Emong na nandito po sa ating western section ng Northern Luzon at itong pong si bagyong Dante. So nagkakaroon po tayo ng Fujiwara effect or yung looping po nilang dalawa. Kaya ito rin po yung dahilan kung bakit magsa-southwestward ang track po netong si Emong. So doon po, dahil pa rin dito sa dalawang ito na si Emong at si Dante, nagkakaroon po tayo ng enhancement ng southwest monsoon or habagat kaya magiging maulan pa rin po mamaya at sa mga susunod na araw. So ano po ba inaasahan nating hangin dulot po nitong si Bagyong Emong at dito na rin po si Dante. Inaasahan po natin today may mga strong to gale force gusts po tayo dito Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands at Davao Oriental. Bukas naman po inaasahan natin sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin at Davao Oriental. Saturday naman po, July 25, dito po ito sa may Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin at Davao Oriental. So meron na po tayong nilabas na storm surge warning. Dulot po nitong si Bagyong Emong kaninang 8 p.m. Kung makikita po natin, possible po yung 1 to 2 meters of alon po or height po ng alon dito po sa ating kung saan po lalapit itong si Emong. Kung makikita natin dito po ito sa may Zambales, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, pati na rin sa Babuyan Islands at Batanes. So pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan, lalo na po yung may mga malalapit, nakatira sa malalapit na coastal areas. So meron din tayong gale warning dulot netong ni Emong at dito po ito sa western coast ng Pangasinan. So asahan po natin yung rough to very rough na condition. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin, lalo na po may mga sasakyang maliit pandagat na delikado po pumalao dito po sa nasabi po nating seaboard. At mamaya 5 a.m. inaasahan po natin, dadami pa rin po itong ating may gale warning.